dahil araw-araw ay pagpapasalamat sa Kanya. Alright, what is Christmas really all about? Ano ba itong Pasko? No? Talaga, ano ba itong Pasko? Okay? Sa Filipino cultures, mga Filipino na culture, nakafocus sa regalo, mga pagkain, ne? Nagano nakakaltiro ni naka-train up. Ya? Kasjay, ti focus di Christmas iti Filipino culture. Spending together, family together, no? Minsan yung taga-ibang bansa, umuwi sila para makasama ang pamilya sa Pasko. Ne, apay tagpapanaw daw mo dan nalpas na niya, bubuyaan dan. Nalpas na ng buyan. Kasi ijay ka niya, sinyang namin ti, pagsimbaan ni Biday. Tata, bakal kami kumamangan ti belti, Biday baba. Kuna na dadi ni, dadi agal alaga ka niya, Bakit? Tapos yun ang napanood, yung sinasabi ni Pastor. Apay nalpas may gano'n na buyan. Kasi yan garon, no? So, sa ibang lugar, sa ibang bansa, no? Ang pag-celebrate ng Christmas ay hindi makakalimutan yan. Taon-taon yan. And for the Filipino people, it is the most wonderful time of the year. But there is something else that is at the heart of the Christmas season. Ano yung something else na yan nandyan sa Christmas season natin? Sabi ng Bible natin, the real reason to celebrate is the birth, the life, and the death of Jesus Christ. Ano tayo siniselebrate natin? Yung kapanganakan, yung buhay at kamatayan ni Jesus Christ. Yun pala ang pinakapuso ng Pasko. Amen? So, napaka-unique ang pagdating niya sa mundo. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay isang milagro. No? So, our topic for today's celebration is entitled The Heart of Christmas. Buksan natin ang ating Bible sa Galatia 4:4-5. At basahin po sa Ilocano, sa Tagalog. Okay? Sabi niya dito, ngunit dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya na isang babae at mamuhay sa ilalim ng kautusan. Nang sa gayon ay maging anak tayo ng Diyos. Yun ang sentro ng Pasko. No? At punggo sa mampayta, sinanin mo utakon. Dumating daw ang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak ng isang babae. Yan ang sinabi sa Galatian, ha? Okay. Yan ang sinabi sa Galatian, basahin niyo mamaya kung hindi niyo kayang basahin mo naman para makinig mo na kayo sa akin ngayon. Mamaya sa bahay, Galatia 4, 4 at saka 5 ang verse niya. Isang article sa newspaper noong 2008, isang survey ito sa the Great British Public, kasagsagan noon 2008 ng inflation. O economic inflation. Ano ba yung inflation? Pagtaas ng presyo. Inflation. Mapang kayo palingkay, kagumatang tila mo, sapay magagatang ka pa di sa kilo malabos tata. 200 nga nasurok. Kanayon kami mapalpalingkay, ang pili-pili kami ng kiniantik tatay. Manong bukal. Tanong kasi di pabalik din Takong ko na naman ka, inflation. Nagtaasan ng presyo. Dilata, tuyo, bulad sa Ilonggo, pindang, nagsitaasan na. Yun na lang sana ang pwedeng kainin ng Pilipino na murang-mura. Noodles na kaninginan. Inflation. So, doon sa Great British Public, kasagsagan ng inflation o economic inflation,
Gaya noon at gaya ngayon dito, ngayon sa ating panahon, okay? Ang pinagdaanan ng Great British Public ay kagaya noong 2008 na nararanasan natin ngayon. Ha? Pinagdadaanan din natin sa Pilipinas. During Christmas in the British Public in 2008, kahit inflation, sa panahon na iyon, gumasto sila ng bilyon-bilyon sa pagkain. Inflation yon. Pero bilyon-bilyon ang nagastos nila sa pagkain. Para lang i-celebrate ang Pasko. No? Turkey, alam niyo naman, ang turkey is importante yan sa Christmas ng United States. Turkey. Pabo, kumatakan niya tayo. Diba? Pinaka-special sa Thanksgiving. At mga wine, mga beer, at kung ano-ano pa, pagkain para ma-celebrate nila ang Pasko sa taon na yon. Na-focus ang celebration nila sa pagkain at inumin dahil gumasto sila ng bilyon-bilyon. At the birth of Jesus Christ have been removed from that celebration. Dahil ang isineselebrate nila, ang ibinibida nila ay si Santa Claus. At kapit kayo tinidyas ay ito no Rabi, tingnan natin Rabi, o may ito ni Santa Claus, ika na ito kendi kan kwarta na kanidyas yun. Aso, hindi na katulong jalak na, ni ilang katatan, napan di jay tawa, nakadamot yung kabal ni kwarta yung kendi, tangi bagadalaan yung jobin na ni Santa Claus ng tagti. Regalo na. Ni Santa Claus ibibida ta. Okay? Now, dahil na ubing, maragsakan dalauna nga makakita ni Santa Claus ng regalo. At kakano ti ubing nga representada iti drama da, may papangkin ni Santa Claus, nagdrama-drama da, iti mauding nga kwarta ni drama da, ipurma da datay salita na S-A-N-T-A, Santa. Yan, purmangin na da yan, kung naman pa si drama da, sa daagbaw. Yay. Iti napanan dyan letter S, napanan. Dyan letter A, napanan dyan may katwa. Naudi mo dyan may katlo, kaadayo-adayo baset. Noon unaan ni letter T. Napanan ni letter T. Si marunong ni letter A, awan mo pagpisuan na, napan dyan murdong. Iti mabasa na, Satan. Kung gunayo. Data tinapurma na tinubing, kapungalit kapag isang celebrate na launa ni Santa Claus, Satan gaya, nga mabaliktad-baliktad. O, i-celebrate nyo pa. Ibigay nyo pa ni Santa Claus kada kita anak nyo. Nagtakal nga mali tayo data. Please, don't educate your children telling them that Santa Claus is the bida of the Christmas. Hindi si Santa Claus. Amen? Anya nga naruti bida. Sino nga naruti bida? Anong sinabi ng Galatians 4:4? Sino ang dumating? Nasabi ng Bible? Sino ang dumating? Jesus. Si Jesus! Galatians 4:4, imbaon ti Diyos ti anak na, nga inyanak ti babae. Imbaon! Imbaon! Kuna na ti ama, mapan ka nga rin ti Diyos lubong. Imbaon na, mayanak iti may sa babae. Take note, pansinin niyo ang Bible nyo, walang pangalan na Maria. Inyanak ti babae. Ti pinaka-importante gayam iti Pasko, saan nga ni Maria? Ni Cristo Jesus. Do not say Heso Cristo. Kasi may minus na sa pangalan ng Heso Cristo. Huwag mong gamitin yung Heso Cristo. Cristo Jesus. Amen? Or Jesus. Or Christ. Huwag lang Heso Cristo. Kay naputol sinaganap ang pangtingin dyan napayag ko na makanggatek kasi nga kararat. Na? He is Lord Jesus. Dahil nga rod, nga babae, sa pamamagitan ng panganganak ng babae na yon, ay maipapanganak si Jesus, at ang kapanganakan niya ay unique among all other birth.
lahat ng kapanganakan. So the heart of Christmas is Jesus Christ, the good news of the gospel. So, Jesus Christ. Kaya, Christmas is a time for us to remember that Jesus came to the world to redeem us. And redemption is achieved by His death. Kailangan niyang mamatay para masumpot tayo, tibasol tayo. Duhan nga na tayo ni Jesus Christ. Awan ti pa nakasumpot, tibasol tayo. At pasbasol tayo nagingga na tata. So sinupot na tayo, hindi na tayo dyan cross, ti Calvario, sa pamamagitan ng dugo. Dugo ang naghuhugas ng kasalanan. Dugo. Importante masyado yung dugo niya. Tinubos tayo at pinatawad tayo sa ating kasalanan. Ephesians 1. Ang kita susurat ko na tandamdama yung basahan. Ephesians 1, 7-8. Naglaklapusan ng daytoy nga parabor na kakatayo ka na. But of course, mapapatawad lang tayo kung tayo ay hihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan. Mali ka nga mapatawad kung hindi ka hihingi ng kasalanan ng kapatawaran ng kasalanan mo. Since this is Christmas and Thanksgiving celebration, ang dalawang event na ito ang pinaka-importante sa ating buhay bilang Kristyano sa buong taon. Buong taon natin dapat isinicelebrate ito. And God has provided us for our salvation through the sacrifice of Jesus Christ as God's unconditional love. Sabihin mo, unconditional love. Ano ba ibig sabihin ng unconditional love? Walang kondisyon. Pag-ibig. Nagringat ngawanan. Pero ang pag-ibig ng Diyos buong mundo, sino ka man, sino man ako, sino tayo, inibig niya pa rin tayo kahit nagkakasala tayo. Diba? Ganon ang Panginoon. Kaya nga, unconditional and everlasting ang kanyang pag-ibig. So, should our gratitude be never ceasing? Kung na Hebrews 12:28, Hebrews 12:28, pasalamatan at sambahin natin ang Panginoon sa paraan kalugod-lugod. Pasasalamat, ito ay angkop. Huwag ganti natin sa kabutihan ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya. Okay? So I want to give you ways to express our gratitude. Ways to express our gratitude. Yan. So, mayroong tatlong paraan dito upang ipahayag ang ating pasasalamat. Una, basahin niyo lang. Ay, naku po. Pag-ibig ang una, pasasalamat. Pagbigay daw tayo ng, ihatog daw natin ang ating pag-ibig. So, Christmas has to do with giving. Dahil ang Ama natin sa langit ay inibig niya tayo at ibinigay niya si Jesus. Diba? So, that's why Christmas ay siniselebrate natin dahil ibinigay niya ang buhay niya. Isinakripisyo niya ang buhay niya sa cross. Paano? How He offers God's gift. How Jesus offers His God's gift. Paano pinakita ni Jesus yung pag-ibig na yon? Nagsakripisyo siya para sa atin. Para kada tayo. Para iligtas tayo sa ating kasamaan, sa ating evilness, sa ating wickedness, sa ating kinadakas. Nadakas ni tao. No? At dahil dito, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos dahil may kasalanan tayo. Pag may kasalanan ka, never na makakalapit ka sa Panginoon. Oray sangit ka, oray ibusang datalwam. No, di mo pa'y napatawad di kasalanan, maniga makasdrat. Iti-presensya ni Apo. Abay, dahil ang Diyos ay banal. Hindi pwede magsama ang kasalanan at banal. Naniniwala kayo? Yes. Hindi pwede. Ang sabi ng salita ng Panginoon na walang makakalapit sa Kanya na hindi banal. Sabi ng Proverbs, He will not allow sin go unpunished. Hindi niya hahayaan ng kasalanan ay hindi maparusahan. Kailangan maparusahan ng kasalanan because God hates sin. Pinaparusahan niya ang mga kasalanan. So gusto niyang tratuhin natin siya na isang banal. Ang Diyos ay banal. Gusto niyang tratuhin mo siya na banal.
ba kung bakit pinarusahan ng Diyos si Moses? Alam niyo ba pinarusahan ng Diyos si Moses? Nabasa niyo ba yan sa Bible niyo? Oh, basa-basa tayo ha? Basa-basa tayo, may Bible tayo. Pinarusahan ng Panginoon si Moses dahil hindi niya naipakita sa mga tao na ang Diyos ay banal. Sa anong paraan? Ang parusa sa kanya ng Panginoon, hindi ka makakapasok sa promised land dahil sa kasalanan na yan. Si Moses, hindi nakapasok ng promised land. Si Joshua lang at si Caleb ang pinayagan ng Panginoon na makapasok sa promised land. Si Moses, hanggang tanaw na lang siya. Sabi ng Panginoon kay Moses, umakyat ka sa Mount Nebo at tingnan mo na lang ang promised land dahil hindi ka makakapasok. Bakit kaya? Bakit kaya hindi pinapasok ng Panginoon si Moses sa promised land? Ito yung instruction. God instruct Moses to speak to the rock. Sabi ng Panginoon, kausapin mo ang bato. Yan. Ano ang instruction kay Moses? May isa din mga kimbaga? Ano ang instruction ni God kay Moses? Kausapin mo ang bato, sabi ng Panginoon kay Moses. Oh, ayun. Pag kinausap mo yung bato, lalabas ang tubig at makakainom lahat ang mga tao at ang kanilang mga hayop. Subalit affected siya sa tatanabutot, kakukomplain, na kita Israelita, managtanabutot, managreklamo. Ano na ka dito, ay? Managtanabutot, awan kumaawan. Awan. Kasi, madi kaya't niyapot ni managtanabutot ka na reklamo. So, dahil affected si Moses sa pagkareklamador ng mga Israelita, nagalit siya at napalo niya yung bato. Pinalo niya ng 2 beses. Wow! Ibig sabihin, dahil hindi sa sumunod, ano ang kasalanan na yon? Disobedience. Hindi siya sumunod sa instruction. At dahil doon, hindi niya naipakita na ang Diyos ay banal sa harap ng tao. Nawala yung kanyang temper, na? Dahil ng mga pasaway na Israelita, puro pagkain ang isip, mas mabuti pa daw sa Ehipto, may ubas, may igos, may pomegranates, may pipino, may ikan, no? May isda. Sa Egypt, no, sa Nile River, maraming isda doon, maraming tilapia, puro-purari, ar-aro, nga din na kami di dyan. Ada na kami dyan, ar-aro. Minangan, wow, tinuno. Nagigit ipang panunutan ka, nagigit na katagi Egypt. Ininadjay ng disyerton, awan ti apple, awan ti milk tea, awan ti tsaa, awan ti ikan, danumlaan ti daw-dawatan da. Binaot ni Moses niya bato nga dakkel. Okay? Sa halip na kausapin niya ang bato, naipakita niya sa mga Israelita na hindi man lang sila matakot sa Diyos. Hindi niya naipakita sa mga Israelita na ang Diyos ay banal dahil sa ginawa niya. Sa halip na kausapin niya ang bato, maipapakita sana niya sa mga Israelita na ang Diyos ay banal. No? Kung lalabas ang tubig sa bato, maipakita niya sa mga Israelita na ang Diyos ay makapangyarihan. Kung sa harap nilang lahat ng mga Israelita na yon, lumabas ang tubig sa bato, naipakita sana niya na, wow, ang galing ng aming Panginoon. Hindi yun ang nakita nila. Ang nakita nila, yung puot at galit ni Moses. Nung pinalo niya yung bato, at bumuhos ang tubig sa bato dahil sa kanyang pagpalo. Pero mali ang pagsunod niya ng instruction. Ang epekto ng ginawa ni Moses ay napigilan ang kapangyarihan ng Panginoon. Imbes na matakot ang mga tao sa Panginoon, pero ito'y nabaliwala. Ang nakita nila ay ang galit ni Moses. No? Moses had damaged severely the intimate personal relationship he has with God. Si Moses, ang dakilang alagad ng Panginoon, ay nahulog sa patibong ng kaaway.
Wow! Pati buong yun ng kaaway dahil doon, hindi na siya pinahintulutan ng Panginoon na papasok sa promised land. Si Moses. We might ask, bakit napakalaki naman ang kaparusahan ng kasalanan na nagawa niya? Is it a big deal? Bakit hindi siya pinayagan na papasok sa promised land ng Panginoon? Alam nyo, dito ko nakita na napakataas ng standard ng Panginoon sa mga pastors. Napakataas ng standard ng Panginoon sa mga missionary na gaya namin sa mga evangelista. Kagaya ni Moses, the most humble man in the world, sabi pa ng Bible. Si Moses lamang daw ang pinaka-humble na tao sa mundo. Pero kahit pinaka-humble pa siya na tao, nagkamali pa rin siya. How much more kami? Kaya ingat na ingat kami. No? Na sana ang makita ninyo ay ang kadakilaan ng Panginoon at hindi yung mga magaspang naming pag-uugali. Kasi napakataas ang expectation ng Panginoon sa mga alagad niya. And dahil dito, kaya if the most humble man na si Moses nagkamali, how much more, no? So, God's punishment was harsh. Bakit napakalupit, Pastora? Bakit napakalupit naman ang kaparusahan niya? Bakit hindi man lang siya nakapasok sa promised land? No? Malupit. No? Malupit ang habang ng Panginoon. Sa Book of Deuteronomy, inireveal doon ni Moses na nagmakaawa pala siya. Patawad, Panginoon. Please, papasukin mo na ako. Sabi ng Panginoon, agulibot ka, Moses. Tumahimik ka. What is the judgment to you is the final judgment. Kung ano ang pinarusa ko sa'yo, yun ang kaparusahan mo. Kahit hingip ka pa ng kapatawaran. Mababasa na natin yun sa Deuteronomy. Wow! Ano ba yung big deal doon sa pagpalo niya ng bato? Disobedience! Pagsuway! Ano yung Ilocano disobedience? Panagsugir! Nagsugir magayong ni Moses. Pati tayo, hanagas na kada tayo mas nasugsugir tayo. Kaya lang, ang laki-laki ng ng kaparusahan, no? Ng disobedience niya. Sabi ng Panginoon kay Moses, Numbers 20 verse 8, tipunin mo ang mga